bagong love team ngayon sa Pasig na nagpapasana all ang kapwa may Down syndrome na sina Jewel at Genesis. Akalain mong eksena sa isang romantikong pelikula. Habang nasa gilid ng kalsada ang binata, biglang lumuhod. Sabay abot ng rosas sa kaharap niyang dalaga na kinilig. Napayakap pa ang binata. Ang mga nakasaksi, abotenga ang ngiti. Sobra talaga akong kinikinig sa kanila. Ang sweet nilang dalawa. Tuwang-tuwa kami. Bigla lang din po talaga ako nung nag-viral siya. Ang daming nakaka-appreciate. Warning lang sa mga diabetic. Baka hindi nyo kayanin ang tamis ng kwentong ito. Ang dalawa, nahanap namin dito sa Pinagbuhatan, Pasig. Ang magkabarangay na sina Genesis at Jewel. Dahil sa kanilang kondisyon, pareho rin silang hirap magsalita. Napapakita nila ang nararamdaman nila sa pamamagitan ng kilos nila. Yung mga tinginan po siguro nila, yung tibok ng puso, siguro nagkakaintindihan po talaga sila. Ano kayo sa isa't isa? Oy, bawa na Pero hindi ito naging hadlang para lumalim ang kanilang pagkakaibigan na suportado ng kani-kanilang mga pamilya. Baby pa kayo, no? Sabi niya ganun, heart, heart. Sabi niya, love daw po niya. Love mo agad. Sabi ko, kaya niya na bang umibig? Opo. Anong tawag sa kanya? Me. Naglalove-love sila, hawak-hawak, ganyan. Lumalabas po sila, samahan po namin sila. At maging sila raw napangiti sa viral video ng kanilang mga anak. Anong kung magagalit ako, matutuwa ako. Sabi ko, anak, ikaw na ba to? Parang nakakaingit ka naman. Dinaig mo pa ako, Si Elnor hindi na raw nagulat sa ipinakitang sweetness ng kanyang bunso. Patay kay Joel, masal pa. Malambing si Genesis, super lambing. Niyayapos niya ako, hinahalikan niya ako. Sa dalawang anak ni Elnor, si Genesis lang daw ang may Down syndrome at ang masakit nito, nabubuli rin. Sa bahay siya magwawala dahil nga binubuli siya sa labas. Kahit mga mamatatanda, binubuli siya. Binaril siya ng yung Philip. Pag di siya lalabas ng bahay, cellphone, nag-headset, pagpupuk-puk-puk-puk. Kinagawa ng drums. Si Jewel naman, alagang-alaga ng kanyang Mommy Ace. Bukod kasi sa Down syndrome, may nadiskubre ring butas sa kanyang puso. Umiyak po ako noon. Sabi ko, bakit Lord? Sabi ko, ba't ganon? Ang hirap din ng buhay namin noon. Papa niya hindi po ganun ka-supportive talaga. Pero tinaguyod ko talaga siya. Kaya mama. Sa kabila ng kanyang kondisyon, si Jewel mapagmahal at maaasahan daw sa gawaing bahay. Napaka-sweet ni Jewel. Daig niya pa po talaga ang normal. Kung maghugas ka, gigising siya. Ako na po, maghugas siya. Kahit hindi totaling ganun kalinis, at least tumutulong siya. Sa kalsadang ito sa Pinagbuhatan, unang nag-cruise ang landas ni na Jewel at Genesis taong 2021. Sa street lang po kami. Yung bahay po na meron pong bintana. Si Jewel po kasi madalas po siya doon nakadungaw. Tinawag niya ako, Mama, Zelo. Yun daw po yung lalaki dun sa may street. Sabi ko, bakit? Mama. Sabi niya, hoy! Sabi ko, no. Sabi ko, baby ka pa. No, Mama. Love, heart, heart daw yun po. Ang hindi alam ni Jewel, nakita rin pala siya noon ni Genesis and the feeling is mutual. Sige, hi! Wala, oy! Si Genesis naman, umuwi ng bahay, lagi nakangitis. Sabi niya, Mama, may maganda daw. Sexy. Gumagano yung puso na, tumitibok yung puso niya. Nai-inlove na. Kaya mo na bang buhayin pag may ano ka na? Natatawa lang siya. Sa tuwing sila raw ay may friendly date, laging gayak na gayak ang dalawa.
Gusto niya may lipstick siya, suklay ng suklay. May kulong, may pabango. Kaya sabi ko siguro si Jewel medyo nagdadalaga na talaga. Ubos ang pulbo ni ate niya. Puti-puti na yung mukha mo. At kapag sila'y magkasama, Holding hands agad po agad sila eh. Tapos susubuan ni Jewel, tapos kikiligin naman yung lalaki. Sabi ko, hala, ano nangyari sa dalawa? mahilig din silang sumayaw. Pero ang dalawa, nagkakaroon din daw ng MU. Hindi mutual understanding ha, kundi misunderstanding. Si Genesis daw kasi may pagka-seloso. Pag yung si Jewel hawak ng cellphone para nagsiselos si Genesis. Ganon din si Genesis pag nauwi ng bahay. Wala na daw yung puso niya, gumano na daw, sumabog na daw ang puso niya. Nagsiselos ka? Nagkakatampuhan man, hindi naman daw nila natitiis ang isa't isa. Kasi parang kinikilig na rin ako. Pero ano nga ba ngayon ang label nilang dalawa? Magkaibigan lang ba o magkaibigan na? Sa akin po siguro, pag talagang siguro dalawa sila, parang... Talagang bugso lang din ang damdamin yung maging sweet siguro sila sa isa't isa. Kung dumating yung time na magkainlaban sila, no doubt naman po kasi baka doon din po ma-develop si Jewel. Hindi madali magpalaki ng batang may Down syndrome, pero kailangan wag din natin i-limit kung ano yung kaya nilang gawin. Kailangan nandun tayo para mag-support sa mga bata. Intindihin namin silang dalawa, alagaan namin sila. Kung ano man ang ipagkaloob ni Lord sa kanilang dalawa. Bigyan natin sila ng chance na matuto rin silang umibig. Kasi kung darating yung time talaga na para sila sa isa't isa, suportahan ko na lang. Nitong Miyerkules, sina Jewel at Genesis ipinasyal ng aming team para sa isang friendly date. At hindi pa pala tapos ang mga sorpresa ni Genesis. Sobrang saya po ni Jewel. Naiyak na po sa sobrang saya. Thank you so much po talaga. Kaya sila tinawag na special. Marunong silang magmahal din. Kaya nilang patunayan din sa sarili nila yung mga kayang gawin din ng isang normal. Huwag nilang paghusgahan yung mga bata na yon kasi may mga puso din sila. Sa mundong puno ng ingay at panghuhusga, naroon sina Genesis at Jewel na nagpapatunay na ang pag-ibig hindi lang tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo. Hindi lahat ng ating mga gulay nasa kantang Bahay Kubo. Ang ilan nasa mga lawa ng Pangasinan at bukirin ng Lanao sa Mindanao. Sa ilog na ito sa Madalam, Lanao del Sur, abalang nagkukuskos ang mga lalaking ito, hindi ng maruruming mga damit, kundi ng bugkos-bugkos na mga gulay na kanilang inani.
Para itong murang sibuyas pero mas manipis at mas mahaba. Ito raw ang sikretong pampalasa ng maraming lutong Maranao, ang sakurab o sibujing. Ang mga hinugasang sakurab sa ilog, inani mula sa taniman ni Maslama. Sa malamig na area doon siya nabubuhay. Mas gusto niya yung matubig yung lupa. Pagkatapos itanim ang tangkay ng sakurab sa lupa, 8 buwan hanggang 1 taon ang kailangang hintayin bago ito pwedeng anihin. Mataba yung mga dahon niya. Pag nakita mo yun, sinyalis na yun na pwede mo na harbisin. Ang gamit niya sa pagtanggal ng mga tuyong dahon, sada. Para siyang salday na malaki. Para masuklay niya yung dahon ng palapa. Gawa po ito sa kahoy. Ang panghukay naman niya ng ugat ng sakurab, parang Gawa sa bakal. Matalim na po. Original siya na class A. Mas malaki pa sa intuturo ko, no? Ito yung normal, kumbaga regular size ito. Tingnan mo, maliit, oh. Ang ginagamit namin dito ng pagbukos, itong tie box. Tansya na namin yung isang sako, 15 bukos. sunod itong dinala sa ilog para labhan, hugasan. Parang naglalaba ka ba? Kinukuskus yung dumi, yung lupa para matanggal. Hindi pwede ito mabasa kasi pag mabasa, madali mabulok. Nangangalay, lalo na senior nata. Pag maputi na, tapos na yun. Ito ang nasa pako na sakot. Ito ang gamit natin pangkari sa sakurab. Inapakan ko para hindi sumama. Itinali ito bago ibenta. Kinabukasan, ibinagsak ito sa pwesto ng suki ni Husam na si Hasanor sa terminal na ito sa Marawi. Pera 20 lagu siya. Iya, 1,505. Final, 1,505. Ang sakurab, masarap daw gawing palapa. Paboritong pampalasa ng mga Tagalanaw. Marangka. Ang misis naman ni Husam na si Modifa, paborito itong ihalo sa ginisang bakas o smoked fish. Magdidikdik tayo ng sakurab. Ang sekreto naming pampasarap ng mga Maranao ay ang sakurab. Kulang po ang ulam namin kung walang sakurab. Masyadong maanghang. Mas sobra po siyang sumasarap. Ang isa pang gulay na tumutubo sa Marawi City, parang maliit na kalabasa. Pero ang laman nito, hindi dilaw kundi puti na parang laman ng talong. At ang lasa, napakapait parang ampalaya. Ang tawag nila sa gulay na ito, paryalaot. Si Saiba, bantay sarado sa kanyang bakuran na sagana sa paryalaot. Ang mga bunga raw kasi nito, madalas pinagdidiskitahan ng mga bata. Ginagawang laruan. Piniriyan ko mga walya mineral. Kapag berde na ang paryalaot, senyales na pwede na itong kainin. Nakanabot pa ako, pakipikta yung sangari. Napakapait man, tinitiis daw nila ang lasa. Paniniwala kasi nila, mainam na pangontra sa diabetes. Nainomip ko bubaya kay gira puasa sa kami sa Maranao na puasa. Napaknami ito, napakatabang ko kawaw. So kawawa. Yung pariyak, meron siya mga secondary metabolites, alkaloids, yung mga phenolics, flavonoids na pwedeng makatulong sa mga may diabetes. Ang mga napitas niyang paryalaot, kanyang inirepack. Pamasakan rin naman, pira-kakan. At ibinenta sa bagsakan ng mga gulay sa Marawi. 40 pesos kada kilo. Masarap daw itong i-partner sa itlog. Mapait sobra, parang ampalaya. Sa tuwing binabayo naman ng malalakas na bagyo, ang Pangasinan, ito raw ang madalas nilang panlaman tiyan.
Ang gulay kasing ito, kaya raw lumago, umaraw man o umulan, o kahit na bumaha pa. Nabubuhay kasi ito sa mga latian o marsh, o hindi kaya sa mga nalubog na palayan. Namumulaklak din, may kulay puti, meron ding pink. Species ng native na water lily. Bulaklak na yung pag piyesta ng patay, dinedekorasyon nila sa mga puntod eh. Ang tawag sa gulay na ito na pampahaba raw ng buhay, balbalino. Ang kagawad mula Kalasyaw na si Alfred, lumusong sa palayang ito na nalubog sa tubig baha para manguha ng balbalino. Kung minsan sa palayan, kung minsan sa mga bakanting lote na hindi na po natataniman. Balbalino ang ipinangsasahog ni Tatay Jose sa sinigang na isda. Ang bulaklak, itinabi. Isasahog niya rin daw kasi ito sa kanyang sinigang. Sabi ng mga matatanda, ang bulaklak pinakamasustansya eh. Ang mga tangkay, isa-isang binalatan. Itong balat nito kasi matigas eh. Ito malambot na. Pag yung natanggal yung outer na balat niya, malambot na siya. Oh. Hinati-hati na lang yung itong hito para hindi masyadong mahaba. Nung kumulo na ang sabaw, inilagay na niya ang tangkay at bulaklak ng balbalino. Sarap! Madaling malambot. Itong balbalino na to, katulad din no mga unang halaman, maganda rin siya sa mga may diabetes. Meron din siyang antioxidant properties, anti-aging. Kung lahat ng gulay sa Pilipinas isinama sa kantang Bahay Kubo, mapapagod tsak tayo sa kakakanta. Napakarami pa kasing gulay na hindi pamilyar sa ilan sa atin na naghihintay lang pitasin, lutuin at matikman. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.